Magandang buhay po sa ating lahat. Muli, pinasasalamatan natin ng ating Panginoon sa magandang araw, magandang umaga, tanghali at gabi. Saang dako man ng mundo kayo naroroon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa bawat araw ng ating buhay. At sa mga oras na ito, tayo po ay muling babasa ng banal na aklat ng ating Panginoon. At ito po ay hahanguin natin mula sa mga taga Tesalonica. 1 Tesalonica 5. Chapter 5, verse 1 hanggang verse 11. Ang title po ng ating babasahin ay Maging Handa sa Pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng unang dilim. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao, at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo'y sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig, at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay, na sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Purihin po natin ang ating Panginoon sa muling pagbasa ng kanyang mabuting balita sa araw na ito. Bibigyan po nating diin dito ay ang verse 4 at ang verse 9, na ang sabi nga po sa verse 4, Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Ang sabi ng ating Panginoon sa verse 4 ng ating binasa, hindi daw po tayo mabibigla sa oras na dumating ang Panginoon sa ating buhay. Kailan po ba ang pagdating ng ating Panginoon? Dahil ang sinasabi, ang Panginoon ay darating na parang isang magnanakaw sa ating buhay. Subalit tayo nga raw po na nasumasampalataya sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban ay hindi na mabibigla, sapagkat ang sinasabi ng Panginoon na Kanyang pagdating ay ang oras na tayo ay
isasama na niya kung saan siya ay nakaluklok sa kanan ng Diyos na ating Diyos Ama at kanyang Diyos Ama. Kung kaya nga po kapag dumating ang panahon na tayo nga po ay kukunin na ng ating Panginoon upang dalhin sa kaluwalhatian, ay matatanggap natin sa ating sarili at magiging masaya tayo na sasama at ibibigay ng buong buo ang ating sarili, ang ating kaluluwa sa ating Panginoon. Iyan po ang sinasabi ng ating Panginoon sa verse 4 ng ating binasa na tayong araw, na sabi dito, uulitin ko po, ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Ayan po. At ang sabi naman po sa verse 9 ng ating binasa, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mapalad nga po tayo na pinili ng ating Panginoon, tayo na naglilingkuran sa Diyos, tayo na gumagawa ng mabuti, tayo na laging umaasa sa habag ng ating Panginoon, tayo na walang inaasahan kundi ang paglingap, pagyakap ng ating Panginoon. Ang sabi sa ating binasa sa verse 9, uulitin ko po, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan po. Iyan po ang pangako ng ating Panginoon sa ating lahat. Kaya tayo'y patuloy na manalangin, lumapit sa Diyos, sikapin na makasunod sa kanyang kalooban, makapag-aral, makabasa ng kanyang banal na aklat upang maunawaan natin at matanggap natin kung anuman ang lahat na nangyayari ngayon, kung anuman ang lahat na nangyayari sa ating buhay, hindi man ito maganda sa ating pakiramdam o ito man ay kasaganaan, kaluwalhatian, kagalakan, kalakasan at kagalingan, ang lahat po ng ito ay ipagpasalamat natin sa Panginoon, sapagkat ang lahat ng nangyayari sa ating buhay ay ipinahihintulot ng ating Panginoon para sa ating ikabubuti. Ang sabi nga sa ating binasa, ang Panginoon ay pinili niya tayo upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya at iligtas sa darating na kapahamakan. Ngayon po ako po ay muling bumabati sa inyo ng magandang umaga, sapagkat umaga po dito sa aking kinaroroonan. Magandang buhay po sa ating lahat. God bless us all. Nawa ang aking isinyer sa inyo na salita ng Diyos ay nakapagbigay inspirasyon sa bawat isa sa atin. At tayo po ay saglit na manalangin. O Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may gawa ng langit at lupa, Diyos ni Isaac, Abraham at Jacob, pinupuri kita, pinapasalamatan sa mga oras na ito, sapagkat binigyan mo na naman ako ng pagkakataon na maihayag, ma-share ang iyong mabuting balita. Pagpalain mo po ako sa aking ginagawa. Nawa po maraming kaluluwa ang mahipo sa mga salita ng Diyos na aking inihahayag at mga kabutihan mo sa aking buhay na isineshare ko sa video na ito. Pagpalain mo po ang lahat na makatutunghay ng video na ito. Ganun din po ang aming mga pamilya at magulang, mga anak, manugang, mga apo, mga kapatid at kaibigan at lahat ng tao na naging instrumento mo sa aming ikabubuti. Pagpalain mo rin po ang aming mga employer. Ipagkaloob mo po ang lahat ng pangangailangan ng mga taong makatutunghay